Kamustahin ko lang yung series ng Cavaliers at Knicks. Nagkakagulo ata dun eh. Dumalaw pa naman si Taylor Swift sa Game 3. Sinugod din ng mga fans ng Knicks yung Cleveland. Nag-aarkila ng bus para yung mga fans ng Knicks makapanood sa home court ng Cavaliers. Si Donovan naman sinise yung Game 6 versus Pistons. Dahil kung nanalo agad sila dun, meron silang pahinga na at least 2 araw bago yung Game 1. Mukhang inamin na rin ng mga player ng Cavaliers na over-fatigue sila. Halos dire-diretso kasi ang series nila or game nila mula nung umpisa ng second round. Hindi katulad ng Knicks na nadispatch siya agad yung Philadelphia. Ngayon, 3-0 na agad ang Knicks, 1 win away na lang sa finals. At makakakobra na din. Ang tagal kong inintay yun since October. Magiging unang finals appearance ulit ng Knicks since 1999, puwera usog. Si Jalen Bronson naman sa Game 3, nasa 30 points, 3 rebounds, 6 assists, 10 out of 12 mula sa free throw area. Si James Harden, tinawag na naman ng mga fans na hindi dumidepensa. James Cone dapat di umano ang pangalan niya dahil halos nakatayo na lang itong si Harden. Based naman sa interview or post-game interview ni Harden, hindi naman daw kasi nila mahabol yung mga player ng Knicks dahil nasa faster pace. Second, wala din silang pahinga pero confident pa rin si Harden na mananalo sila next game tapos iintindihin na lang nila yung susunod. Tulad din ang sinabi ni Donovan Mitchell. Yung mga player ng Cavaliers parang naglalakad na lang sa buwan nung dumidepensa nung mid-third quarter or early fourth quarter. Meron si Harden na 19 points, 5 rebounds, 5 assists, 6 turnover. Hindi daw kasi pumapasok yung mga tira niya. Hinahunting din ni Harden si Jalen Bronson kapag siya ang nasa offense dahil mismatch. Kaso sa kabila, siya din ang hinahunting ni Jalen Bronson at hahanapin pa talaga at makikipag-switch dahil mas madaling nakakascore si Bronson dito kay Harden. Pati yung mga big man ng Cavaliers, si Evan Mobley, Jarrett Allen, parang nahawa na rin eh. Ilang beses silang na-scorean sa ilalim nang walang kahirap-hirap dito sa Knicks. Nakakakuha pa ng contact si Harden kaso hindi siya nabibigyan ng foul. Nadamay din si Donovan dito kay James Harden dahil after ng Game 3 may report agad kung i-retain pa ba nila si Donovan next season or iti-trade na nila kasi aabutin na ng max contract or max tax yung Cavaliers. Kailangan nilang magtibag ng player sa kanilang roster. Ngayon pa lang lagpas na sila sa tax apron at kailangan nilang mag-alis ng player para makabuo ulit sila ng lineup para sa susunod na taon. So ito si Jalen Bronson naman, tinawag na Batman ng New York. Si Towns naman yung Catwoman. Parang Manny Pacquiao lang din ang datingan ni Bronson ngayon. Dahil kapag may laban dati si Pacquiao, 0 crime rate ang Pinas. Ang New York naman, since naglaro sa playoffs, bumaba ang crime rate ng 78% sa city nila. Wala lang, kinunek ko lang. Deserve siguro ni Bronson na makapasok sa finals ngayon. Pero yung manalo sa finals, hindi ko alam. Dahil ang laki din ng sinacrifice ni Bronson sa Knicks. Wala kasing makikitang player na katulad ni Bronson. Siguro si LeBron at si KD dati. Ginawa na rin kasi nilang nag-take sila ng pay cut para makabuo ng malakasang lineup. Kaso yung dalawa, iba kasi. Nag-pay cut sila sa kanilang kontrata para makasali sa malakasang team. Si Bronson ang nag-pay cut ng kanyang kontrata para makabuo ang Knicks ng malakasang lineup. Dapat kasi ang kontrata ni Bronson 270 million noong 2024 off-season. Pero ang kinuha lang niya 156. Siguro deserve din ni Jalen Bronson na mag-champion dahil ang laking risk ng ginawa niya at saka napapayag niya pa yung agent niya na halos kalahati yung ibawa sa kontrata niya. Dapat ang makukuha niya 50 to 60 million. Pero ngayon, nasa 34 to 40 million ang makukuha ni Bronson. Nasa prime pa siya niyan at nasa prime money pa ang makukuha sana ni Bronson. Walang player ang gagawa ng katulad ng ginawa ni Bronson na nagpababa ng kontrata para lang makagawa ng cap space sa kanilang team. Meron pa pala bago si Bronson dati, si Randle. Kaso si Randle, hindi niya nabawi yung pera. Yung ibang batang player ngayon na nasa prime nagpapatrade kapag hindi nila nakuha yung gusto nilang kontrata or kaya nabawasan lang ng konti yung kontrata makukuha nila. Dahil sa ginawa ni Bronson na nagpababa ng kontrata, na-retain nila si OG, nagkaroon sila ng cap space para kay Towns sa trade, nakuha pa nila si Mikal Bridges at na-assign pa ulit nila ng panibagong kontrata. Pati si Josh Hart na i-retain nila. Halos parehas lang din kasi ang senaryo ng Cavaliers at Knicks pagdating sa kontrata. Kaso ang Cavaliers, naka-max contract lahat ng player nila na nasa prime.
Kung siguro si Donovan nagpababa ng kontrata katulad ni Bronson, baka nakakuha pa sila ng ilang player pa. Pero malaki yung binawas dito kay Bronson, mahigit 134 million. At dahil sa ginawa din ni Bronson, meron pa siyang at least 2 to 3 years sa kanilang prime sa Knicks. At meron din pagkakataon si Bronson na makuha or mabawi ang kontrata na yon sa 2028 or 2029 na nasa 400 million ang pwede niya makuha. Yun nga lang kung ibibigay ng Knicks